Ta-try ko sana pumunta kanina diyaan ngayon, eh, kaya lang medyo masakit pa talaga yung paa ko kaya hindi ko kayang, umakyat diyan sa ano, sa hagdan. Anyway, nandito po tayo muli sa ating, pinag-aaralan 'no, balikan po natin yung, ating po napag-aralan last time ay, tayo po ay nasa serye ng, Pilipos. Yung isang sinulat po ni Pablo nang siya po ay nakapiit sa Roma ay, isa po ito sa mga sinulat niya, 'tong, liham para sa mga taga-Pilipos. So bago po tayo mag-start ay, manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay, nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa inyong, pag-iingat, kalakasan at sa patuloy na biyaya na aming, nararanasan mula sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat sa araw na ito na aming muli ay pag-aaralan namin ang iyong salita. Dalangin po namin na sa aming pag-aaral ay, patuloy po na gabayan niyo po kami ng banal na Espiritu, O Diyos, na maintindihan, maunawaan namin at, amin pong, maisabuhay ang mga sasabihin niyo sa amin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang iyong salita at patuloy na kayo po ang maluwalhati maging sa aming pag-aaral, Panginoon. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, okey, last time po yung review natin 'no ay, ito pong sinulat ni Pablo na 'to, sulat na ito para sa mga taga-Pilipos ay, ito po ay, 'tong sulat na 'to ay pinamagatan nating ano, Epistle of Joy. Bakit po joy? Kasi ito po ay, isinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos na bagamat sila ang mga taga-Pilipos po ay nag-aalala sa kanya dahil siya po ay nakakulong, pero ini-encourage po ni Pablo ang mga kapatiran sa Pilipos na wag po silang mag-alala kundi sila po ay, magalak dahil si Pablo mismo sa kabila ng mga naranasan niya ay siya po ay nagagalak. Hindi po ito napag-aralan natin na ang kagalakan po at ang katuwaan ay magkaiba 'no. So hindi ko na po uulitin yun dahil, marami na pong beses natin naipaliwanag yan. So last time ay, mula sa Philippians chapter 1 verses 3 to 8 ay, napag-alaman natin o napag-aralan natin na ang mga elemento ng, kagalakan. So 5 po ito 'no, mula sa verse 3 hanggang 8 ito po ay ang tinatawag ni Pablo ng ano yung, joy of recollection, joy of intercession, joy of participation, joy of anticipation, tsaka joy of affection. So yan po. Kaya mapapansin po natin 'no, 'pag binasa niyo po yung Pilipos puro sinabi niya diyan, kung hindi yung salitang joy ay yung rejoice. So siya po ay nagagalak at ini-encourage po niya maging ang mga taga-Pilipos, maging tayo. Sa kabila po ng mga hamon na, nararanasan natin ay, tayo po ay, magalak. Hindi po ito nagagawa natin kundi ito po'y nanggagaling sa Diyos, gagaling sa banal na Espiritu. So ngayon po ay, ito po yung ating pag-aaralan ngayon, yan po yung title ano, Mahalagang Paraan para sa Paglago sa Kabanalan. Kasi po 'di ba bilang mga Kristiyano kinakailangan po na tayo ay, lumago. Kailangan natin lumago 'no, hindi lang kumbaga kung tayo ay hindi tayo panghabambuhay po na bata yung ating espirituwal. Parang tayo 'di ba lahat po tayo dumaan sa pagkabata
At ngayon, matatanda na tayo, lumalaki tayo dahil meron tayong kinakain. So, gano'n din po ang ating espiritu, yung ating pamumuhay Kristiyano ay kinakailangan din pong, lumago. Hindi lang po basta yung state natin ay, yung nandito lang. Kailangan mag-ano tayo, 'yan yung umakyat tayo para tayong umaakyat ng hagdan. Bawat level ng ating pagiging Kristiyano po ay, mahalaga po na tayo ay, lumalago. So meron po tayong 5 na pag-uusapan, 5 bagay, mga elementong espirituwal na mga elemento ng espirituwal na buhay na dapat ituloy ng bawat Kristiyano. So makita po natin 'yan sa Filipos chapter 1 verses 9 to 11. Ayan, sige po basa kung ano, hindi ko kasi kayo naririnig, eh. Pakibasa na lang po, sabi ni Pablo diyan, "Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili niyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Hesukristo na ipina na ikararangal at ikadadakila ng Diyos." So sa Ingles, "In this I pray that your love may overflow still more and more in real knowledge and all discernment, so that you may discover the things that are excellent, that you may be sincere and blameless for the day of Christ, having been filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ for the glory and praise of God." So yan, 3 verses na po yan ay, meron pong tayo makikitang 5 elemento na dapat po ituloy natin 'no, bawat Kristiyano ay, makikita po natin yan ito po yung nakalagay 'no, mga elemento ng espirituwal na buhay na dapat ituloy ng bawat Kristiyano. Ayan, so ang una po ay ang pag-ibig o love. Pangalawa, kahusayan or excellence. Number 3, integridad or integrity. Pang-4, mabubuting gawa or good works. At number 5, kaluwalhatian, glory. Kung mapapansin po natin ano, lahat ng 5 bagay na yan ay, binanggit po doon sa 3 verses na ating pinag-aralan. So sabi sa verse 9, "And this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge in all discernment." So ayan po, sabi diyan, "And this I pray, that your love." So makita po natin, sabi diyan, everything in the Christian life rest on love. Yan po ang simula, mga kapatid, yung pag-ibig. Kasi kung wala po tayong pag-ibig sa Diyos, ay, wala po tayong, kumbaga wala tayong sisimulan. Lahat po ay diyan po nagsisimula, sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagtutulak sa kahusayan, integridad, mabubuting gawa at pagpuri at kaluwalhatian ng Diyos. So, sequential po yan. Kapagka meron kang pag-ibig, may love ka, susunod niyan ay siyempre
yung excellence, yung kahusayan. Tapos pangatlo meron kang pagka nagawa mo 'yan, magkakaroon ka ng integridad. Sa integridad ay ang kasunod po niyan ay mabuting gawa at sa paggawa natin ng apat na 'yan, yung love, excellence, integrity at good works ay mapapupurihan at maluluwalhati natin ang Diyos. So ang pag-ibig po ang pundasyon ng pamumuhay Kristiyano na at natatanging katangian ng ating pananampalataya. Kasi nga sabi sa 1 Corinthians 13, 'di ba? Ayan po ang chapter na tungkol po sa pag-ibig na kung ikaw ay mahaba po kasi yan, kaya hindi ko na sinulat diyan yung buong chapter na yan na sinasabi po diyan, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, marami kang ginagawa para sa Diyos. Kumakanta ka, tumutugtog ka, nagsisilbi ka, naglilingkod ka sa Diyos, pero kung wala kang pag-ibig ay ano lang, para ka lang isang ano lang, hangin, 'no? Walang walang katuturan yung mga ginagawa mo kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Kasi po hindi po tayo gumagawa para i-please ang bawat isa sa'tin. Hindi po tayo gumagawa para i-please si pastor, para i-please si cell leader, 'di ba? May mga iba kasi mga gano'n yung po yung mindset na kaya lang po sila nagiging active sa ministry ay para i-please po or para maging sikat, para makilala, para masabing marami siyang ginagawa, or para yun nga ma-please yung mga leader, ma-please yung pastor. Pero lahat naman po yan ay mababalewala kung wala po tayong pag-ibig sa Diyos. Kasi kaya po tayo nandito, yan kayo, bakit kayo nandito ngayong araw na 'to imbis na nasa mall, imbis na nagmo-mall tayo o meron tayong mga iba pang mga ginagawa kapagka Linggo, pero nandito po tayo, 'di ba? Puwede ko po ba sagutin 'yon kaya tayo nandito dahil ano, dahil po mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang Diyos na gusto po natin siyang purihin. Na tayo po ay sama-sama para magpuri at mag-aral at makinig ng kanyang salita. Kapagka ang layunin mo kaya ka nagpupunta sa church ay para makita yung crush mo, para makita yung jowa mo, para i-please mo yung asawa mo, maling sagot po yun. Hindi po tayo pumupunta sa church para po i-please ang iba. Kaya po tayo pumupunta sa church ay para i-please po ang Diyos. So ito pong pag-ibig na 'to ay hindi ito basta pakiramdam na gusto ko ganyan, hindi. Ito po hindi po ito makasarili. Ang susi po dito ay tayo ay maging humble, pagpakumbaba. Ayan po nakasabi diyan, ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay ano, mga tunay na nagmamahal ay nakatuon sa iba at handang tumulong saan man may pangangailangan. So hindi mo iniisip yung sarili mo. Kung meron kang tunay na pag-ibig, hindi mo iniisip yung sarili mo. Ang iniisip mo ay yung iba. Handa kang tumulong, handa kang makiramay, kung merong pangangailangan yung ibang mga kapatiran. Hindi ka hindi makasarili, hindi siya lalo na kapagka paano pagka yung kaaway mo, 'di ba?
Ang gagawin mo ba, kunyari makasalubong mo yung kinaiinisan mo diyan sa kanto, tatawid ka sa kabila, iiwasan mo? Hindi, 'di ba? Kasi ang sabi ng Diyos ay ano, ibigin mo ang iyong kaaway. Actually mahirap po gawin yun. Yung kaaway mo ibigin mo 'no, mahirap. Pero isa po sa utos ng Panginoon sa atin 'yan, bakit? Kasi po ang Diyos ay ano, minahal po niya muna tayo. Tayo ang una niyang minahal. Hindi po puwede natin sabihin na minahal natin ang Diyos. Una nating minahal ang Diyos, hindi. Siya po ang unang nagmahal sa atin. Kasi John 3:16, alam natin lahat yung verse na yon, John 3:16, binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal niya sa atin, na sino mang manampalataya kay Jesucristo ay ano, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. So ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Kaya nararapat na po na tayo ay ibigin din natin yung ating kapwa. Ayan po ang, sinasabi diyan ni ano, ni Pablo na nais niya na yung pag-ibig ng mga taga-Pilipos ay patuloy na mag-ano, magbunga, na 'wag nilang isipin yung kanilang mga sarili kundi isipin nila yung kapakanan ng ibang mga kapatiran nila at, hindi ito isang, emosyonal na pakiramdam itong, pag-ibig na 'to. Ito po ay tinatawag na agape. Ibig sabihin ng agape po ay unconditional or ano lang yung unconditional, kung ano man ng itsura mo, sino ka man, ano man ang ugali mo, ay ikaw ay, mamahalin ko. Gano'n po ang ang ibig sabihin po ng agape, unconditional love. So sabi po sa verse 10, so yun po yung una, yung love. So sa verse 10, sabi diyan, "So that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ." So sabi diyan, "So that you may approve the things that are excellent or excellence." Sabi diyan, where a person is literally dominated by the love of God, there will be a corresponding desire to seek and approve what is excellent. Yan, ang tunay na pag-ibig ay kinokontrol ng malalim na kaalaman sa salita na nagbibigay daan sa Kristiyano na maging ganap na may kaunawaan at nag-aakay sa kanya sa paghahangad kung ano ang mahusay or excellent. Siyempre 'di ba, ah, kapagka tayo ay isang Kristiyano ay nararapat lamang po na makita po sa ating mga buhay na yung prutas o yung transformation sa atin bilang mga Kristiyano. Halimbawa po sa mga mga estudyante, 'di ba? When you strive excellence, siyempre kung ikaw Kristiyano ka, ay siyempre hindi mo hahayaan na sarili mo ay bumagsak sa mga test o kaya yung grades mo mababa, 'di ba? Siyempre kinakailangan when kung ikaw ay anak ng Diyos at meron kang pag-ibig sa Diyos, pagbubutihan mo ang iyong mga ginagawa. So isa rin 'yan sa pag-aaral, kasama rin po 'yan sa trabaho, hindi ka tatamad-tamad sa trabaho, 'di ba? Yung maaga kang pumapasok, yung nakikita sa buhay mo yung pagiging Kristiyano.
So, yun po yung sinasabi diyaan na excellence. At ano pang sabi diyan, ang sinasabi ni Pablo ay ang panalangin niya na malaman ng mga kapatiran ang pagkakaiba ng mga bagay na mahalaga at hindi mahalaga, mga bagay na mas importante. Ang panalangin po ni Pablo diyan ay malaman ng mga kapatiran sa Pilipos kung ano po ang importante at hindi, 'di ba? Lalo na po sa'tin ngayon sa ating, ah, mga buhay, sa mga desisyon na ginagawa po natin sa buhay, 'di ba? Mahalaga po na alam natin kung ano yung mga priority po natin, kung ano yung mahalaga na kailangan nating gawin o pagdesisyonan, at dun sa mas importante. 'Di ba halimbawa meron kang pera, karoon ka ng pera, so ano ba ang gusto mong gawin dun sa pera mo? Gusto mong bumili ng bagong cellphone o pambabayad mo sa mga kailangan mo sa project, 'di ba? Magkaiba po yung needs at saka yung want. Ano ba ang mas mahalaga dun, yung pangangailangan mo o kung ano yung gusto mo? Ganun lang din po 'yan, alam din natin yung mga kailangan malaman natin yung mga bagay na importante at hindi importante. Hindi po 'yan yung excellence po ay hindi po 'yan yung abilidad na malaman natin ang mabuti at masama, kundi 'yan po yung abilidad na malaman natin yung good and best. 'Yan po, ano ba yung good, ano ba yung best, ano ba ang mas maganda diyan sa dalawa, yung good o yung best? Siyempre mas maganda yung best, 'di ba, kaysa sa good. Kaya kumbaga alam mong ito, mabuti 'to o maganda 'to, pero ano pa ba yung mas pinakamaganda at mabuti? Yun po yung kailangan nating ma-distinguish sa ating buhay. Yan pong excellence ay, nagsisimula po yan ay ano, yung sa isip, sa isip po yan. Kasi po 'di ba, sa panahon po natin ngayon ay ano lang, yung kung minsan meron tayong mga bagay na hindi na tayo nag-iisip 'pag may pangyayari na nakikita natin o nararanasan sa buhay, tayo ay ano lang, yung nagre-react na lang tayo. Nagre-react na lang, hindi natin kinokontrol yung ating response sa environment. Kung hindi natin ito makontrol, wala tayong ano, walang excellence, hindi natin ma-attain o hindi natin ma-achieve ang excellence. Kasi nga, tayo ay nakabase lang o nagre-react lang kung ano ang meron sa society. Hindi natin malalaman kung ano ang excellence kung hindi natin kayang kontrolin yung ating isipan. Marami nakapanood tayo ng balita, ang nangyayari 'di ba, naiinis tayo lalo na pagka merong corruption sa gobyerno, naiinis tayo. Wala namang mangyayari kung tayo ay ano lang, maiinis, 'di ba? Ang kinakailangan nating gawin ano, tayo manalangin. Yun po yung Ah, puwede nating gawin. Hindi lang basta nag-react tayo ng react na hindi tayo nag-iisip. Kung minsan dala ng emosyon natin, kadalasan kasi kaya tayo nagre-react dala ng emosyon natin, eh. Kaya pagka umiral na yung emosyon natin, hindi na natin nakokontrol yung ating isipan.
'Pag galit tayo, nainis tayo sa isang pangyayari o sa isang bagay, dire-diretso na. Kung minsan yung bibig natin dire-diretso na. Kasi nga yun yung sinasabi ng yun yung emosyon natin na nagfi-feed sa ating mind at eto na lumalabas pagka meron na tayong na ano, na, tawag dito, na bad trip tayo. Meron na kaagad tayong mga reaksyon. Kaya 'pag ayun nagpo-post sa Facebook, 'di ba, pagka Facebook, tingin tayo ng tingin sa Facebook. Pagka may nakikita tayong post na hindi natin gusto o parang nakakainis, magre-react tayo, 'di ba? Kung minsan nagre-reply pa tayo dun, eh, 'di ba? Nagre-reply tayo dun sa mga post kung sino man yung nagpo-post. Kung minsan kahit di mo kilala, eh, nire-replyan mo dun, eh. Nagbibigay ka ng comment o nagre-react ka. Kasi nga yung nadadala ka dun sa sinasabi lalo na pagdating sa mga ano ng gobyerno, mga ginagawa dito sa gobyerno, 'di ba? Kaya sabi dito, as Christians, if we are going to pursue what is excellent, kung nais daw nating i-pursue yung excellence, kailangan ma-overcome natin yung ating mga mood swings. O we have to have mind over mood. Kailangan yung isip natin klaro, maayos. Hindi tayo kailangan maging biktima ng ating emosyon para yung mood natin mabago. Kung minsan nangyayari, 'di ba, kapagka maganda gising mo, tapos habang papunta ka ng opisina, meron kang mga naranasan na bad trip ka, nasira na yung mood mo. So pagdating mo ng office o kaya sa bahay, galit ka. Kasi nga may sumira ng araw mo, nasira yung mood mo. So yun po, i-check po natin, huwag po tayong maging biktima nun. Ano, sabi po diyan sa Romans 12 verse 2, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. O yan pa, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. So marami po, may mga iba pa mga verses na sinasabi diyan na wag po tayong ano, yung tularan yung kung ano man meron sa mundong ito, ano man yung kaya yung pag-uugali natin, yung pag-iisip natin, yung pamumuhay natin ay gawin po nating maging kalugod-lugod sa Diyos. So yan po ang para tayo ay ano, mamuhay ng ano, excellence. Magkaroon tayo ng ano, excellence na pamumuhay. So kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos, ang sunod po niyan ay magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. So makikita po sa atin, sa life natin yung pagiging ano, excellent. Ayan, so tuloy natin sa verse 10 din. Sabi doon, in order to be sincere and blameless until the day of Christ. So pong until the day of Christ, ito po yung ito po yung judgment. Ito po yung pagka ating nakamit na yung ating glorified body. So pangatlo po, after na excellence ay integrity o integridad. So yung sinasabi po dyan na sincere, ang Latin word po niyan ay
sinesera, sincera. Ano yan, ang ibig sabihin po niyan ay without wax. Without wax. Ibig sabihin, kapagka po tayo ay gumagawa ng palayok o gumagawa tayo ng humuhubog tayo ng palayok, kapagka po yan ay hindi ayos yung mga temperature, kung yung mga sangkap niyan, minsan po pagka natuyo yan, nagkakaroon po yan ng crack. So ang ginagawa po ng yung gumagawa yan, yung potter, yung gumagawa ng palayok, ang ginagawa po niyan ay nilalagyan nila yan ng wax para po hindi mahalata na ito ay basag. Kaya po ang ginagawa ng mga marurunong tumingin yan ng palayok o mga paso o yung mga hinulma na mga vessel ay tinatapat po nila yan sa araw. Kasi po kapag po yan ay merong wax, ito po ay matutunaw at makikita yung crack. So ganyan din po sa buhay Kristiyano ay kaya merong mga nagkakaroon ng mga cracks o yung mga kasalanan. So tinatakpan nito sa pagtatakip ng mga kasalanang ito, ang ginagawa ng isang tao na namumuhay sa kasalanan ay tinatakpan niya ito sa pamamagitan mga church activities, ceremonies, active siya sa church, marami siyang ministry na ginagawa na ginagampanan sa church to cover up yung kasalanan na kanyang ginagawa. Pero kapagka po ito ay napunta na siya sa pagsubok, ang nangyayari po dito ay nare-reveal. Nare-reveal po yung mga cracks sa buhay ng isang tao. Kaya nga kung gusto mo magkaroon ng integridad sa buhay o personal integrity, ay wala ka dapat na wax. Wala kang crack sa buhay. Parang lang yan, parang yung napag-aralan namin sa Bible study last week, yung pagiging omniscience ng Diyos. Ang Diyos po ay all-knowing, alam niya po lahat. Hindi na po siya kailangan turuan. Hindi kailangan Diyos na mag-aral kasi ang Diyos po ay alam na niya lahat. So kung meron man tayong kasalanan na ginagawa, alam po niyang Diyos yan. Wala pong tinatawag na secret sin. Ang sabi nga doon if you are a true Christian, you cannot sin successfully. Kasi po, i-reveal po yan ng Diyos. So ganyan din po yan. Yung integridad mo, yung integrity mo as a Christian, ay diyan po makikita sa ating buhay. Gusto po natin tayo ay maging pure well, of course, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Pero ang ibig sabihin po niyan lang ay yung tayo ay mamuhay ng nakikita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano natin. Hindi po nai-stumble sa atin yung mga tao. Hindi po naaano sa atin yung nadi-discourage, 'di ba? Kasi dalawa po yan isang personal integrity tsaka relational. Yung personal integrity, ito po yung buhay natin. Yung buhay mo, yung ginagawa mo sa buhay. Yan nga po, kung meron kang kasalanan, itigil mo na. Na ginagawa, itigil mo na. Kasi masisira lang po yung integridad mo as Christian. Ngayon naman yung relational integrity, ito naman yung
mga tao na nakapaligid sa'yo na hindi sila nai-stumble o kaya sinasabi mo Kristiyano ka pero nagmumura ka, Kristiyano ka pero marami kang kabulastugang ginagawa. So yung mga tao nai-stumble sa'yo kasi nga sinasabi mong Christian ka so ta's magse-share ka ng word of God, eh, paano sila maniniwala sa'yo kung hindi naman nila nakikita sa buhay mo? So wala kang integridad, yan po yan sa ibang tao. Kaya mainam po na makita po sa atin ah, yung integrity. Kasi po para hindi po ma-stumble sa atin yung mga nakatingin sa atin. Wala po tayong compromise, hindi tayo magko-compromise. Kasi sabi diyan sa 1 John 2:15, "Huwag niyong ibigin ang mundo at ang makabundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama." So sabi rin sa Santiago 4:4, "Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi ba niyo alam na ang kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais maka makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya." So, wag po tayong makikipag-compromise o makikipagkaibigan o wag tayong makikiayon sa takbo ng mundo. Ano ba 'to, alam ko na paulit-ulit na rin natin nababanggit 'to 'no, hindi po yung, gusto mong pumunta ng beach, 'di ba? Hindi po masama yun. Ang sinasabi lang po dito ay yung sistema ng mundong ito na hindi tayo dapat makipag-compromise. Huwag tayong sumunod sa sistema ng mundong ito. So, kung minsan may mga Kristiyano rin na sumusunod sa sistema. 'Di ba? So, may mga rason po 'yan bakit sumusunod o bakit tayo napapasunod sa sistema ng mundo. Ang una po diyan ay accommodation. Ibig sabihin po niyan ay we tolerate the world. Ina-accommodate natin, itino-tolerate, ano ba sa Tagalog ng tino-tolerate? Kinukonsente. Kung ano yung mga nakikita natin sa mundo, kinukonsente. Yang kasalanan, yang mga maling values, 'di ba? Hindi na tayo nabibigla, wala lang. Kumbaga tino-tolerate lang natin, kinukonsente lang natin kung ano yung meron sa mundo. Halimbawa, ano, yung alam natin na mali ang pagda-drugs, pero wala tayong kumbaga wala tayong ginagawa. Hindi na tayo nabibigla kasi alam naman natin na kahit saang supalop ng mundo, ay may droga, 'di ba? Parang 'yan, yung pangalawa legitimization. Nile-legitimize natin, yung ibig sabihin niyan we accept it as the norm o yung normal. Normal na 'yan, normal normal na may nagda-drugs. Normal na rin yung bata na nagmumura. Normal na yung batang ganito. Kasi nga tino-tolerate natin, eh, wala tayong ginagawa. Hindi natin binabago. Halimbawa may anak tayo, 'di ba? May anak tayo na hindi man yung ma yung makulit. Tapos, may mga magulang na hinahayaan lang yung kanilang mga anak na makulit kasi ay ganyan naman ang mga bata ngayon, eh, kung minsan ang dahilan pa natin, "Hayaan mo na bata bata pa, bata lang 'yan, eh." Yung gano'n 'di ba? Hindi po, kasi kailangan po natin turuan din sila ng mga values. Ngayon nga bihira na akong makakita o makarinig ng bata na nag-o-opo, tsaka po, tsaka yung mga nagmamano.
wala ng gano'n, bihira unless sabihin nung magulang na, "Oh, mag-mano ka, bless," ganyan. Ano, yung hindi na ginagawa ng bata unless sabihin, 'di ba? So, ang values po nagsisimula po 'yan sa bahay. Kaya, so nangyayari yung iba since lalo na yung mga kabataan ngayon, ay kasi ano ngayon, Gen Z. So, ganyan ina-accept na lang natin kasi yan yung normal. Ano ba mga ginagawa ng mga Gen Z? Mga ginagawa ng Gen Z? Hindi ko alam, eh. So, ganyan, normal na yung kunyari ano ka, yung manliligaw ka halimbawa, text-text na lang. 'Di ba, text-text na lang pagka magliligaw ka, text-text na lang. Kasi yun na yung uso ngayon, eh. Dahil meron ng cellphone, so text-text na lang. Di mo na napupunta sa bahay, di mo dadalhin sa bahay, di mo papakilala sa mga magulang mo, wala na. So yan po yan. Then assimilation, ang ibig sabihin niyan, we cooperate with it by never saying about it or ano, it's not an issue anymore. We don't discuss. Hindi natin di-discuss, 'di ba? Halimbawa, yung corruption sa gobyerno, wala na tayong sinasabi kasi normal na 'yan na lahat ng mga kawani ng gobyerno ay kurakot. So, hindi na natin 'yan pinapansin, hindi na pinag-uusapan. Tamo yung mga vlogger ngayon, yung mga political vlogger, 'di ba, sat-sat lang sila ng sat-sat. Kaya hindi na ako nanonood, eh, kasi wala naman nangyayari. Nagsasalita lang sila, pero walang nangyayari. Anong ginagawa ng majority ng mga tao? Wala, 'di ba? Wala na rin pumapansin sa kanila. Hindi na dini-discuss. So, yan po yun. Then next po yung participation, personal involvement, and attitude. O you go out and buy one. So, participation, nagpa-participate ka na kung ano yung meron. Kung ano yung ginagawa, sumasang-ayon ka na din. Halimbawa, ano, yung may mga nagbe-vape. So, hindi na sigarilyo ginagamit, yung vape na. Ikaw, alam mo naman na wala na nga yung sigarilyo, vape na, so yun na rin ang gagawin mo. So, magpa-participate ka na kahit na kunyari nasa call center ka. Sa call center kasi diyan nauuso yung mga bisyo, eh, hindi ka marunong magsigarilyo, pero matututo kang magsigarilyo kasi ang mangyayari niya yung mga kaopisina mo, meron tinatawag kasing yosi break. So, bababa yan ng building, magsisigarilyo lang yan na magsisigarilyo. So, ikaw, wala ka namang hilig diyan, pero mangyayari diyan ay since yan nga yung normal, yan yung normal sa mga call center na nagsisigarilyo, ikaw gano'n na rin ang gagawin mo, matututo kang magsigarilyo. Kasi may mga kilala akong ganyan, eh, hindi na mga kaibigan ko na hindi man marunong magsigarilyo pero nung napasok sa call center natutong magsigarilyo. So, una ganyan, na tino-tolerate mo. Pangalawa, iniisip mo na, normal na 'yan sa mga call center. Pangatlo, wala ka namang sinasabi na, "Uy, hindi bawal manigarilyo, nakakasama ng kalusugan 'yan." Wala ka namang sinasabing ganyan, 'di mo sinasabi sa kanila. You don't care. Then pang-apat, ayun na, pati ikaw madadamay na. Kasi sasabihin sa'yo, "Sige na, try mo ito, wala namang mawawala sa'yo, eh." Yun lang mga sasabihin niyan. Then pang-ilan na yan, 1, 2, 3, 4, 5, pang-5, amalgamation. Ibig sabihin niyan yung sama-sama na hindi mo na malaman kung ano ang tamang values
na meron ka at yung sa mundo. Hindi mo na malaman kasi ginagawa mo na nga yung apat. So hindi mo na siya madi-distinguish sa sarili mo o yung ginagawa mo ay, "Ito bang turo sa'kin ng magulang ko o ito na yung turo ng mundo?" Hindi mo na malalaman yun. And then yung identification, sabi diyan, "You identified with it," nandun ka na. Ikaw na yung nandun. Kumbaga kasama ka na sa kanila, kaanib ka na, yan po yan. At yung sinabi doon sa huli na until the day of Christ, yan po yung ano, judgment seat of Christ. So lahat po tayo haharap. Haharap po tayo lahat sa Diyos, tatayo po tayo. So yan po yung mga rason kung bakit ang isang Kristiyano ay kuminsan napapasunod sa sistema ng mundo. Yun po, sistema yung sinasabi ko, hindi po masamang manood ng sine, hindi masamang magpunta ng Boracay, mag-beach, mamasyal, hindi po masama yan. Yung sistema ng mundo, yung mga nakikita po natin, yan po yung mga kasalanan, yung mga maling mga values, yan po yung sinasabi diyan, yung sistema. Then sa verse 11, sabi diyan, having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So yan po, ang fruit of righteousness, ito po yung good works. So sabi diyan, having been filled, ito po ay perfect passive participle. Ang ibig sabihin po niya na nangyari na nakaraan at patuloy na nangyayari. So yan po yan, na yung ating action, dalawa po yan, yung fruit na sinasabi dyan, isang action fruit at saka isang attitude fruit. Yung action fruit, ito po yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, yung paggawa natin ng mabuti, yan po yan. At yung attitude fruits, ito po yung fruit of the Holy Spirit. Nasa Galatians chapter 5 po yan. Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Yan po ang attitude fruits. So, yung attitude fruit po, pagkat gumagana po yan sa ating buhay, naturalmente, makikita po sa atin yung action natin. No, yan po yung action fruits, yung ating mga mabubuting ginagawa kapag ka po nakita sa atin kapag ka kumikilos po sa atin ang banal na espiritu, makikita po yan sa panlabas, yung ating mga ginagawa sa buhay, yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung ating pagtulong sa kapwa, yung marami. Pero sabi diyan, hindi po sa atin nanggagaling kundi sa Panginoong Jesus. At yung panghuli, to the glory and praise of God, ito po ay para sa kanyang kaluwalhatian. So lahat po ng limang yan na nakita po natin, yung pag-ibig, yung excellence, yung integridad, yung good works, pag lahat po yan ay nakikita sa buhay natin, ay sino po ang mag-glorify? Hindi po sarili natin. Hindi po tayo magiging sikat, hindi po tayo makikilala, kundi kaya po natin ginagawa yan at kaya nakikita po sa atin yan ay para po maluwalhati ang Diyos. Kasi yan po ang number one na kailangan makita sa buhay natin. Sa lahat po ng ginagawa natin sa buhay ay mag-glorify po natin ang Panginoon.
maging sa ating mga kahinaan, maging sa mga hamon na ating pinagdadaanan, ang Diyos pa rin po ang mag-glorify. Kasi po mga kapatid, sabi nga natin kanina, alam po ng Diyos lahat. Alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa atin. 'No, alam ng Diyos kung hanggang kailan na lang tayo, alam natin kung buhay natin, alam ng Diyos kailan tayo mamatay. Kasi alam na niya 'yan. Bagamat tayo hindi natin alam, pero siya alam na niya. So we live, tayo ay nabubuhay para mag-glorify po natin ang Panginoon. Kasi si Pablo ganyan po ang kanyang, nangyari sa kanyang buhay. Sabi sa 2 Corinthians 12, sa kanyang mga kahinaan ay, hindi po niya pinagmamalaki yung kanyang mga na-accomplish sa buhay. Yung pagiging servant niya sa Panginoon, hindi po niya pinagmalaki yun. Ang pinagmalaki niya yung kanyang mga kahinaan. Kasi po sabi doon, "When I am weak, you are strong." Kapagka po tayo ay mahina, doon po tayo nagiging malakas kasi po ang Diyos po ang ating kasama. So ayan po, 'yan po yung ating, ah, lesson ngayon mula diyan sa verses 9 to 11. Ito lang po ay iilan pa lang po 'to, pero hindi po ito talaga yung eksakto. Kumbaga ilan lang po 'yan na mga elemento na kailangan matuloy makita sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. 'Yan po yung mga basic lang po 'yan. Kaya mahalaga po kahit na diyan sa apat na 'yan o limang 'yan na nagagawa po natin, nakikita sa buhay natin ay nago-glorify po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin.